As far as I remember, 2021, 2020, sa Cathy Valencia. And na-discover ako ng Cathy Valencia through GMA, Sparkle. Alright. So medyo Okay. We'd like to ask you also your yes, Pulang Araw. Actually, nag-start na kami na nag-start na sila mag-taping. But yung sa amin, nag-start na kami mag-training for tap dance. Yun yung medyo mahirap. Kasi akala namin mabilis yung tap dance, hindi pa talaga. So, never ka pa nakapag-tap dance? First time to, kaya kailangan namin gawin lahat. Kasi napakaganda nung storya eh. And yung character kasi namin dito ni Barbie Fortes, na kapatid ko. Kapatid kasi kami dalawa. Vaudeville stars kami. So, kailangan namin galingan kasi bilang pagbibigay ng respeto din sa mga vaudeville stars before. So, how did the training go? Nahirapan talaga kami. Kasi talagang nagkakatinginan kami ni Barbie na hindi siya madali. Ganun ang nangyayari. Hindi talaga siya mabilis. Pero, sinasabi nga namin na kailangan namin pagbutihan dito and kailangan namin aralin kahit na nasa bahay kami. Kasi ang dami niyang memorization na kailangan gawin. Kailangan namin aralin kung ano yung mga tawag doon. May mga terms kasi terms doon sa tawag dito, dance, sa mga steps. So merong ganon. Kailangan rin namin aralin kung kailan yung bawat kamay kasi grabe, parang coordination ng bawat ano yun ng lahat. So, kailangan yung utak mo mabilis, pag-memorize mo sa bawat steps. Ganon siya kahirap. Finally, na magkapartner na kayo ni Alden sa Full Length. So, kamusta naman yun? Sa Pulang Araw, magkapartner ako. Siyempre, very happy ako kasi siyempre Alden is Alden. At lahat ng mga tao, lahat ng mga artista ay gusto siyang makapartner. And I'm very thankful and grateful talaga na naging partner ko siya sa palabas na ito. At napakaganda, bonus pa yung sobrang ganda ng storya. Kaya dapat talaga namin galingan. And sabi ko nga hindi naman to about lang isa magiging kung anong kalalabasan ng magiging magka-partner namin ni Alden. Pero mas more on doon sa ganda ng istorya nitong Pulang Araw. Kailan kayo mag-start mag-tape? Nag-start na silang mag-taping. I think second taping na nila isang araw. And kami parang either this year or this December na din or January na. Early next year. Early, yeah. Next May target date na ba ng release yung Pulang Araw? Wala po. Kasi ang dami pang nakahaningin. At maganda ngayon kasi maagang nasushoot. So, mas paghahandaan lahat. Maganda yung kinakalabasan kasi matagal yung preparation. Kahit sa aming mga artista, kailangan din po siguro ng yung preparation din ng sa pag-arte. Doon nga sa tap dance na hindi siya biro. Sabi nga namin ni Barbie, nakakaiyak kasi akala namin kaya namin kasi sumasayaw kami. Pero eto talaga, grabe yung respeto namin sa mga tap dancers. And lahat yata ng mga tap dancers nasa Davao, wala dito. Kaya medyo mahirap din talaga. Walang mabilis na pwede mag-move. Who's instructing you? Si Sir Jim yung name niya, and Ate Lila. Dancer sila before ng Sunday Pinasaya. And meron silang background ng Tap dance. Tap dance. Tanya, when people hear your name and you felt it's sexy and all that, may mga days ba na you don't feel sexy? And how do you get over it? Paano na? Ever since naman, hindi ko naman na-feel na sexy talaga ako. As in, parang every time sinasabi yan sa akin, I'm thankful po. As in, like, ganun yung tingin ng mga tao sa akin. And being sexy, hindi naman kabastos-bastos yan. Depende kung paano mo dadalhin yung pagiging sexy mo. So, for me, pag tinawag po ako ng ganun, okay naman. And ako naman kasi usually ang sinusuot ko lang talaga t-shirt and shorts. Then puro panlalaki boyish. So kung makita nila medyo sexy ako doon, thank you. Ano yung hindi nakikita ng tao na sacrifices you have to do to maintain achieve that? Hindi ko siya kasi tinuturing na sacrifice kasi it helps me din eh. Lalo na sa health natin ngayon, kailangan nating
maging conscious rin talaga sa katawan natin, sa health natin. So, siguro hindi siya sacrifice, more of mahal mo lang talaga yung sarili mo. So, I do workout pa rin every day, at least 30 minutes. Sana din. Tapos, kumakain ako ng maraming gulay. Yun talaga. And water. Diet. Working with others, ano yung nakita mong side na hindi nakita siguro ng mga tao off camera? Yes. Hindi pa kami nag-start na itong punang araw na magkasama kami, but I worked with him sa magpakailanman before. Yun yung hindi alam ng tao, iba yung respeto niya rin sa co-actor niya na may moment kasi ako na partly nahihirapan ako doon sa eksena. And sabi ko sa kanya na ako bilang respeto ko sa kanya, kasi since maganda yung binigay niya doon, sabi ko sa kanya, hindi, okay na ako doon para sa'yo. Sabi niya, hindi ako okay doon sa kanya. Ganun siya, hindi ako okay doon. Kapag hindi ka okay, hindi pwedeng ako lang, kailangan tayong dalawa to. So, maganda kasi hindi siya yung klase ng tao na pag maganda na yung sa akin, bahala ka na sa buhay mo. Hindi. So, yun yung nakita ko na, iba kang mag-alaga sa mga katrabaho. Nung announcement nung palang araw, merong parang, nakakatawang issue na yun nga. Kasi diba, you're working with Barbie and David. Tapos, yes. Well, alam mo naman, tapos nag-tweet ka pa ng parang, yan. Anong comment mo naman? Actually, wala. Nakakatuwa lang. Kasi, actually, maraming mga Barda fans na talaga rin naman. Fan ko din. May mga Barda fans na fan ko din. May mga Barda fans na syempre feeling kalaban ako kasi kapatid ko nga si Jack. Ang feeling nila ako yung pulis, nakbala kayo sa buhay niyo. Sarili ko ngayon kumabanta. Hindi, pero ganon. Like, if ako, pagdating kasi sa trabaho nila, respeto ko yun. Hindi ako nangingialam. Trabaho ko. And si Kuya, yung relationship nila ni Barbie, ever since hindi ako nangingialam. So, kasi sila yung dalawa eh. Kung ano man yung namamagitan sa relasyon nila, I respect them. Kayo yun. Hindi, wala akong kinalaman. Ako nga walang love life eh. So ngayong Pasko wala kang love life? Wala. Paano yun? Paano ang Pasko? Walang nagparamdam.